So hello po, magandang araw po sa ating lahat. So mayroon tayong panibagong property po dito sa Atimonan, Quezon, Barangay Buhangin. So ang property pong ito ay bali natuhog siya ng kalsada. May konting portion lang po siya dito sa kabila. Tapos dito po yung kalawakan niya. So ito po, itong road na ito ay cemented road po simula sa Maharlika Highway. Doon po ang papunta sa Maharlika Highway, na umaabot po siya ng 1.2 km po simula sa Maharlika Highway. Cemented road ang dadaanan natin hanggang. So ito po yung Maharlika Highway, ito po yung papunta sa Manila, at ito naman po yung papunta sa Bicol. Then magmumula po dito sa Maharlika Highway, papasok po dito sa barangay road na yan. Ang madadaanan po natin ay hindi naman po dadaan ng malulubak, so halos cemented road, may konting rough road. Pero simula po dito 1.2 km lamang po, andun na po tayo sa property. Kaya po maganda yung kanyang area, may source ng tubig, same time accessible po ng kahit anong sasakyan po. So doon dadaanan natin hanggang dito sa property. Ang property po ay ito na po. Dito konting portion lang daw po dito ang nasasakop sa kabilang ito. Yan, ito po yung area na medyo pataas po siya. Yan. Tapos dito po ang kanyang kalawakan. So dito po sa bungad na ito may madaraanan po tayong ilog. So doon pa po sakop pa ng property hanggang doon. So po tayo dadaan. Yan po ang ilog niya. Yan ang ano ata doon, pinagkukunan ng buhangin. So itong ilog nga po palang ito, kaya pala siya nabanggit na Barangay Buhangin, kasi kinukuhanan ng buhangin. Pero wala ata dito nagiginto. Kapag magpapatayo pala dito ng ano ng meron ano. Kapag magpapatayo ng tabsing pala. Magpapatayo ng bahay ay may buhangin ang pagkukunan niya. Doon po yung barangay road, tatawid po tayo dito. Kaya ang ano nito ay magkakaroon ng tulay dito. So dito po, ito yung kapantayan din po siya. Doon yan yung ilog, tapos doon yung barangay road. Ito po yung kanyang buuhang property. Yan po, niyugan. So ang pinakasukat po pala nito ay 1.5 hectares, almost 1.6. Siguro po yung mga nasa 150 plus na lang po yung kulang para sa 1.6 hectares. Pero sa total po, sa bilang di nasa 1.5 nga po. Ito po yung kanyang mga produkto po. Ayan po, niyugan. Kapantayan po siya. So kahit pa paano pala, kahit magawa ng tulay nga doon sa ilog na dinaanan natin, ay maganda naman yung loob ng property. Flat land, may kawayan. Ayan po, mga kawayan doon. Mga ibang kahoy pa. Halos lahat ng niyog mga namumunga na. Ano yung puno yan? Nara ba yan? Nara. Ilang saging. Ayun. Yan po yung kanyang loob ng property. Ito po yung part na kalawakan po. Yung kabila naman portion po ay di kung sakaling bahayan po doon, sakto lang. Maliit lang na portion lang po ang nasasakop doon. Ito po yung kalawakan. Kapantayan. Maganda naman po itong looban dito. Kasi ayan po, wala siyang talibis, walang taas, walang
bangin. So yun lamang po ang ano natin dito ay dun sa Barangay Road. Tatawid po tayo ng ilog. May daan kaya doon na walang ilog? Ay, ito lang po. Ayaw magparaan yung kabila. So talagang doon lang sa ilog na yun ano. Asan? Antol. Yun nga ano. Mga bulaklak na yan pag nilapitan mo. So may mga fruit bearings pa din naman po pala dito. Hindi lang niyog. Diba ano rin? Ay, may langka. Ay, may rambutan. Langka. Asan yung rambutan? Ayun. Sa likod. Ayan, sa mumungo na yan. So yun po. May puno din pala dito ng rambutan. May guyabano. Mga guyabano. May pailan-ilan din naman pong fruit bearings. Pero ang pinaka ano po dito produkto ay niyog po talaga. So yun po. Malapit lang naman po ito sa town proper. Mga ilang kilometro lang. Saka ang kagandahan po talaga edi yung malapit sa main road, Maharlika Highway. Imagine nyo, nasa 1.2 km lamang po. Cemented road pa po yung madaraanan. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung pinasukan namin dito. Ayan po, meron pang mga ano. Bunga na ito. Kasi may dalang hita pang isa. Siguro yan yung mga ano lang, pasulpot ng natanim ano. Pinagbahayan ko dito. Ano ang bahay niya? May nagbahay na dito. Kaya yan yung mga tanim niya. Ano? May nagbahay pala dyan ano. So, ayos pala yung property tatlo. Yun po, maganda yung property. Okay na okay. Ang daming produkto. So magpapatay naman po, may buhangin po dyan sa harapan. May buhangin na pa dyan sa harapan. Yan lang talaga. Kung gusto makapasok po ang sasakyan dito, papagawa ng tulay po. Magawa ng tulay dyan. Pero kung hindi naman po, yung kabilang portion, doon magagawa ng bahay po, edi ito yung magiging farm. Kagandahan po yung mga ganitong farm na may maraming produktong niyog ay may yung income. So ito naman po yung kabilang portion, elevated lang siya dito sa kalsada, pero yun naman po halos pantayan din po. Mukha lang siyang pataas kasi marami ng kakahuyan. Dito pwede na magbahay dyan sa kabilang portion na yan. Halos pantayan din naman po yan. Kita nyo po itong kalsada, ang ganda, malapad. So lapit na lapit lang po nito sa main road. Kasi yan po, yung ilog yan, Tabsing po yan. Ito yan po yung nagkoconnect kasi malapit to sa dagat. Yung pong dagat nga po ay dun sa highway na siguro mga 1.5 kilometer yung dagat simula dito. Kaya po yan po, nataas din naman po yan sa dagat. Depende sa pagtaib ng dagat. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Purificacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko ay yun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.